Ayan, isang maganda at mapagpalang araw ng linggo po sa ating lahat. Are you blessed today? Thank you, Sister Ann, for that very powerful leading ng worship. Thank you so much to God be all the glory. And before I start, I would like to greet happy birthday to our admin. Ayan. Kanina po, nag-aalmusal ako. Alam ko, chinachat ko siya to greet happy birthday, pero hindi ko alam kung na-send ko po. Ganun po ako minsan nagsisimula, hindi natatapos yung message. Thank you so much for your life, Sister Lynn. And welcome everyone to our praise and worship celebration today. Yung iba po siguro, nasa bakasyon na, no? Marami ako hindi nakikita na mukha. Yan, baka nag-early vacation na. Today, this is a very privileged Sunday service. Pinadalhan po tayo ng Lord ng isang mensahero na alam ko na we will truly be blessed. Kilala po natin itong taong to. In fact, sabi nga ng mga nagsasalita dito na pastors, kapamilya natin, yan. Every pastors na tumatayo dito, sinasabi po nila, Jesus is their family, ayan, kapuso, yan. Di lang kapamilya, kapuso rin. And I can feel in my heart na ganun din po itong taong ito sa atin. Siya po ay kalapit bayan lang, yan. Ayoko na pong i-introduce further kasi alam ko po, kilala nyo na siya. Ang mahalaga po, siya ay messenger of the Word of God. Amen po ba? Yan. Ang kanila pong church ay nandito lang po sa Baliwag, the Shelter of the Most High. Yan, Kalantipay branch. From pagiging seminarista, siya po ay naging pastor. And napakaganda po ng kanyang testimony. Bawat isa din naman po sa atin, we had a wonderful testimony. Basta ang Lord ang kumikilos. Amen po ba? So today, gusto ko na pong tawagin. Kasama po niya ang kanyang may bahay. Ang kanyang magandang may bahay. Let us all welcome our dear friend, Pastor Ray Carino. Amen. Glory to God. Purihin po ang Panginoon. Praise God. Salamat po muli at ninalaw niyo po kami na makapunta muli po rito at makapag-fellowship po sa inyo. Meron po akong regalo sa inyo. Kung makikita niyo po yan ay halma. Ito po yung tawagan po namin ng misis ko. Binaligtad po siya ng mahal. Ayan. So halma po siya. Yan po ang tawag po namin. At alam ko, mayroon pong isang nag-compose po rito ng halma rin yung title. Ayan. At least na-inspire din po kami sa aming kapatid, no po, na mayroon palang halaga yung pangalan po namin, tawagan po namin na halma. Kaya lang po, it's more than mahal ang laman po nito. Ang dala ko po. Para po sa atin po lahat. Ito po yung laman po, regalo po natin sa bawat isa. So, babalik ko na po yung cover kasi hindi po mahalaga yung cover. Ang mahalaga po yung content noong pong isang regalo. Amen! Palakpan natin ang Panginoon. Hallelujah! We glorify you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Sister Ann, at sa mga team po ng worship. At muli, ay hindi ko nga po alam. Sabi ko, pag pumupunta po kami rito, yung pong nalilift up po lagi ang pangalan ng Panginoong Hesus in the worship. Sa worship, sabi ko, Lord, salamat at ang Jesus po. Ever since Panginoon na kami nakipag-fellowship po sa church na ito, lagi po ang Panginoon, si Jesus, lagi po yung cross na ito ang naitataas. Laging ikaw, Lord. Sabi ko, kaya po Lord, thank you for the church. Thank you for Jesus. Thank you for the brethren na nagpagal po na ang church po na ito ay nandito. Nag-exist po siya dito po sa lugar pong ito. Amen? Hindi ba kayo masaya noon? We have to be happy. Amen. Glory to God. Thank you, Lord.
Because we are part of the family of God. We are part of Jesus' family. Amen? Ang church po namin ay shelter of the Most High. Kaya medyo na-attach po ako sa inyo, kami sa inyo, dahil po Jesus is our shelter, di ba ba? Jesus is our shelter. Sabi ko, wow, at least not only in name, na may shelter, pero sa totoo lang po ay yung pong pag-ibig, yung pong kasiyahan, pag kayo nasa gawain ng Panginoon ay laging nandoon. Amen? Kahit na anong church yan, napuntahan nyo, basta ikaw masaya, at masaya ang Panginoon, nabibless mo ang Panginoon, then nandun po yung joy. Tunay na joy po natin. Amen? Yan. I mentioned po about gift. Ano po? Kasi minsan tayo po'y masaya kapag tayo may regalo. Ayan. Kalimitan po ay, of course, ang ating feeling, lagi pong nandoon. Ano ba? Yan bang expression po natin? Nagpapasalamat po tayo dahil, ay salamat yung kapatid ko, binigyan ako. Salamat at naalala nung birthday ko. Salamat at minsan ay siniran din niya ako. Binigyan niya ako ng something na hindi ko makakalimutan. At salamat sa aking kapatid at inalala niya ako in times na nung ako'y may problema, tinatawagan niya ako, tinetext niya ako, ini-encourage niya ako. Salamat sa mga kapatid sa Jesus na minsan ay kahit na hindi ko sila napapansin sa labas, nakikita ko sila pa yung bumabati. Lord, salamat. Because many people ay nandyan sila na in times of my needs, sila yung lumalapit sa akin at sila yung nagpo-provide ng aking pangangailangan. Amen? Alam niyo po, ang araw po ito, binigyan po tayo ng isang pag-aaralan po natin. Ito po ay ang famous book. Hindi ko po alam kung anong pinrelease ni Pastor Rico in the past, na po nakaraan po rito. But sabi ko, Lord, ang isang aklat po ng Bible, which is the source of joy, ay ito po yung matatagpuan po sa aklat ng Philippians. The book of Philippians. Kung binasa niyo po ang buong book ng Philippians, ay napakaganda po niya. Napakaganda ang book of Philippians. Si Paul, yung pong siya ay sa second missionary journey po ni Paul. Kasi po si Paul naka-third yata hanggang 4 pa. At hindi pa po naituloy dahil po siya ay namatay. O kaya siya po in-execute sa Rome. Now, si Paul, nung pumunta po siya sa second missionary journey niya, ito po ay matatagpuan po natin sa Acts chapter 16. Kung naalala niyo po ang aklat po ng Acts chapter 16, si Paul, kasama niya po si Barnabas. In 15 pa lang, ay makikita niyo po si Barnabas, kinuha niya po si John Mark. Okay? Dahil ayaw isasama ni Paul sa journey, sa missionary niya. Now, ang kinuhan po ni Paul, sino? Si Silas. At along the way, nakita niya si Timothy. Okay. Si Paul at saka si Silas at si Timothy, dumiretso po sila sa isang lugar, sa Greece. Ito po yung isang lugar doon, na isang province. Ito po yung tinatawag na Macedonia. Okay. May isang lugar po doon at ang ilang pong mga church na nandoon o ilang mga communities na nandoon o yung tinatawag po na let's say isang province kasi po yan, isang Macedonia province at ang mga siyudad po na nandoon po ang Berea. If you remember, Berea. Okay? Ang Berea, tapos meron po roong kung di ko kamali, Thessalonica. Okay? At meron po doong Apollonia. Mayroon pong 2 na syudad po nandoon. At isang famous po na syudad na nandoon ay ang lugar po ng Philippi. Okay, o Philippians na lugar po. At yung lugar pong yun ay napakayaman. Mayaman po sila sa mga sundalo na retired. Mga Roman soldiers, doon po nilalagay yung mga nagre-retire po ng mga Roman soldiers. Doon po sa lugar ng Philippi. Ayan. Kaya nung pumunta po si Paul doon, nakita niya po yung lugar. Sabi niya, walang Kristiyano rito. Wala pa nakakilala kay Kristo. Kaya po sa chapter 16, unang-una pong nakita po niya, nung pong sila yung nag-umupo at nagturo, nag-share ng Word of God, alam niyo po kung sino? Si Lydia. Kilala niyo po si Lydia? Hindi po yung kapitbahay niyo. Si Lydia.
Sino po si Lydia? Si Lydia ay isa pong gumagawa ng damit o garment. O ito po yung tinatawag na linen. Okay? Gumagawa po siya. Okay? At ang ginagawa po niya mga damit o tela, hindi po siya ordinaryong tela. Special po siya. Okay? Yung ginagawa niya, ito po yung color violet ng linen. Kapag sinabi mong violet, o kaya linen po siya po ay fine, at very expensive. So, ano makikita nyo kay Lydia? May kaya siya. Mayaman siya. Rich siya. Okay? Kasi yung business niya ay iba. Hindi siya ordinary na garments. Okay? Si Lydia. Nung nag-preach po si Paul, ano po nangyari? Na-touch ang heart ni Lydia at siya po yung unang convert po sa Pilipay. Si Lydia. Anong ginawa niya? Hali kayo. Punta kayo sa bahay namin. Nag-share po sila Paul doon, tsaka si Silas, Timothy, at ano nangyari? Nabago po ang buhay ni Lydia. Siya po ay naging manampalataya. That is the first convert on Philippi. At makikita nyo, on the same place po sa Philippi, marami pong nagalit sa kanya. Bakit? Paul, si Pablo po ay nandun. Sabi nila, nagre-raise sila ng commotion sa mga tao. Bakit? Kasi may kakaiba silang tinuturo. Ay paano na yung ating kinagisnan dito? Okay? Anong ginawa nila? They tried to arrest Paul. Actually, they arrested Paul and they put them in jail. Ito po yung time na makikita nyo po na nung siya po si Paul ay napriso. Ano po nangyari sa kanya? Umawit po sila till midnight, till night, till morning. Ano pong nangyari nung sila po ay nakulong? Di ba po natanggal lahat yung mga tanikala, yung mga shackles po nila, sa paa, sa kamay, lahat po sila, pati po yung bilangguan po nila, nag-loose. At sila po yung nakalaya. Sabi po ng jailer, kasi po doon pag may nakatakas na isang priso, kawawa po yung jailer. Lahat po sila i-execute. Okay? Ang nangyari po yung jailer mismo, kinuha niya, in-invite niya po sila Paul, pumunta po sa bahay. Ano po nangyari? And then the whole household po nung jailer, they believe in Christ. They believe in Christ. Because of the preaching of Paul about Christ, about Jesus. Then yung pong community po ng Pilipay, nag-start po doon ang Christianism, ang Kristyanismo. Okay? Now, along the way, nung pong pagkatapos po ng second, third, at fourth missionary po ni Paul, si Paul po ay napunta muli sa Rome. Hinuli po siya at nadala po siya sa Rome. And all throughout those incarceration po ni Paul sa Rome, siya po ay actually hindi pa po siya nasa priso. Siya po ay nasa house arrest pa lang. Na-house arrest po sila. Kapag na-house arrest ka, ikaw ay nandoon. May isang lugar, rented place, at may mga sundalong nagsisecure sa iyo. Nagagwardya sa iyo. Si Paul po ay hindi siya malaya lumabas upang mag-preach kay Kristo sa Rome. At yung time na yon, he started penning the letter to the Philippians. Sumulat siya. Habang siya po ay nasa kulungan, sinulatan niya ang mga Philippians. Kaya po sabi niya rito, in chapter 1, verse 3. Tingnan niyo po sabi niya dito sa chapter 1, verse 3. Napaganda po sabi niya, I thank my God every time I remember you. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil kung naalala ko kayong mga Philippians, mga Pilipos, in all my prayers for all of you, I always pray with joy. Sabi doon, I will always pray with joy because of your partnership in the gospel. Ano sabi ni Paul doon? Inaalala ko kayong mga Philippians dahil sa partner niyo sa gospel. Okay, ano yun? Mayroon akong saya, may joy ako. Masaya ako. Bakit? Nakikibahagi kayo sa gospel. Pero in effect, ano po, bakit sinasabi ni Paul na naging partner ko kayo sa gospel? In what way?
Okay? In what way na naging partner ang mga Philippians sa gospel, sa preaching? Si Paul ang missionary journey, yung mga Philippians, umaalis ba sila? No, nandun lang sila. Okay? But in what way na sila ay naging partner ni Paul sa gospel, sa spreading of the gospel? Brethren, in what way, Jesus, ay nagiging partner po tayo sa gospel? Okay, may mga preacher tayo. In what way na tutulungan natin mga preachers? In what way yung mga workers na tutulungan natin sila? Mga music ministry, in what way na nakakatulong kayo sa Kanya? Ay hindi naman kayo umaawit. Okay, hindi naman kayo nagda-drums. Hindi kayo nagpi-play. In what way? In Bible study, in what way na ako nakakatulong sa mga kapatid na naglilid ng Bible study? Siguro sa invitation, pwede ka mag-invite, nakakatulong ka, mga kapatid. Sa mga kapatid, sabi ko nga kanina, in times na may problema tayo, kayo ba'y nakakatulong sa ibang kapatid? Okay? Brethren, Pero tingnan nyo in what way ang mga Philippian brethren ay nakatulong kay Paul? In what partnership, ang sabi ni Paul dito? Ang aklat po ng Philippians, this is a thank you letter. Salamat letter ni Paul sa Philippians. Bakit? Bakit siya? Kasi si Paul, kung titingnan niyo po sa 2 Corinthians chapter 8, 2 Corinthians chapter 8 verse 1, may sinabi po siya rito. Tingnan niyo po, sa 2 Corinthians chapter 8, sabi niya doon, ang mga taga-Pilipos, sila ay isang halimbawa sa pagbibigay, giving. Brethren, ito, actually, alam nyo, ako mismo, I hate to share about giving. Kapag natouch po yung tithes, kapag natouch po yung collection, actually, gusto ko siyang lampasan. Kasi I don't want to send a wrong message. Kasi minsan po ang pulpit, nagagamit po siya sa monetary gain ng isang church. Okay? At may mga ilang church na ganun ang practice. Kung magbigay kayo, sige, damihan nyo pa magbigay nyo. It's more than 10%, or even 90%, the Lord will bless you. Okay? Those are prosperity gospels, brethren. Pag may narinig kayo sa church na laging sinasabi about giving, about collection, about tithes, dapat mag-alarm na sa inyo yun. Okay? Because the church is not about financial. Okay? Never a financial. It's about the Word of God. But, brethren, I'll tell you, ang Philippians, may kakaiba silang ginawa. Si Paul, pag umalis po siya, inaabot po ng mga Philippians si Paul. Pinapadala niya sino? Si Epaphroditus. Siya po isang mensahero galing po sa Pilipos. Pinapadala niya at inihanda po nila yung kanilang regalo. Ano po yung regalong yon? It's something in kind. It's a money. Financial. Inaabot po nila. Kaya po pag may collection na po, nilalagay po nila, binabalot po nila yung pera na nakolekta po nila sa mga taga-Pilipos. Pinapadala po through Epaphroditus kay Paul. Hinahanap nila si Paul. Paul, nasaan ka na? At dinadala po nila doon yung kanilang regalo. Why? Bakit kailangan nilang magbigay? Bakit kailangan nilang magbigay? Alam niyo po, nung umalis po si Paul sa Jerusalem, kasi pine-persecute na po siya, ang mga Christian doon, naglabasan po sila. Now, may mga naiwan po doon. Yung kanilang mga tinutulungan, ano po yun? Mga byuda, yung mga nanay, yung mga poor. Naiwan po sila. Si Paul umalis siya, nag-mission siya. Yung mga apostol, pero maraming naiwan na nangangailangan ng tulong sa Jerusalem. Okay? So, anong kailangan nila? Ang Philippians, tinatch sila ng Lord upang magbigay. Kaya dito makikita niyo po yung pagbibigay ng mga Philippians. Ang ganda. Kaya pag binasa niyo po yung 2 Corinthians chapter 8, sabi doon sa verse 5, ang mga Philippians, they have a noble act. Ano pong ginagawa nila? Ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Diyos. Sa gawain ng Diyos. First. Second, they were able to give joyfully. Nakuha niyo po yan? Joyfully.
Hindi ka makapagbigay sa isang church kapag wala kang joy. Is that what pleases God? Kaya nga po, pagdating po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6, sabi po doon, magbigay ka. Not compulsory, pero yung willingly. With joy. Di ba? Ayan. Kaya nga po dito, lesson po sa atin to, maging sa akin, sabi niya, pag magbibigay ka, be sure that you have given first yourself to the Lord. You have committed yourself to the Lord, na ako, Lord, mahal kita, Lord, nasa gawain ako, Lord, susunod ako sa iyo. Magpapagamit ako sa iyo, Lord. When God uses you, then you will be able to be used by God in giving. Amen? Huwag kayong magbibigay kapag hindi nyo pa pinigay yung sarili nyo sa Diyos. Never. Because the greatest giver are the believers. Only those people who know God. Kung sino yung nagbigay at sino yung pagbibigyan. Okay? Kaya po, ang napiplis po natin ay ang Diyos. Hindi po yung tao. Oy, nagbigay ako, naplis ko si pastora, naplis ko ang church, nakapagbigay ako nito, naplis ko sila. No! Once you give, I'm always telling the people, once you give it wholeheartedly. Nasa puso yan. Why? Because they first committed themselves sa gawain ng Diyos. Then, eventually, they were able to give kung anong meron sila. Alam niyo po, mga taga-Philippians, mayaman sila. Nandun si Lydia. Kaya lang, hindi sila, sabi naman ni Paul, kinumen niya po ang mga taga-Philippians, sinabi niya, kayo mga taga-Korinto, tignan niyo ang mga Philippians. Kahit walang-wala sila, they were able to set aside sa collection nila para makapagbigay sa mission ng Panginoon. Okay? That is partnership in the gospel. Kaya po ang Philippians kakaiba. Kaya lang, ito yung isang bagay. Ang Philippians po, pag binasa niyo po yan, chapter 1, 2, 3, 4, ang laman po niyan, it's about, yung pong pangalawang bunga ng Espiritu, ano po yun? About joy. Ano po yun? Joy. Joy! Yung po ang laman po ng Korinto. Almost 15 times, in various forms po ng joy, ay sinabi po sa Philippians. Ano po, nandun po yung thank you, that is one joy. Nandun yung joy, lagi po yung nagiging joyful ka, gracious ka. Ano po? At sa ating pong pag-uusapan ngayon, hindi pa pala tapos, ano po, sa ating pagtitingnan po na chapter 4, nandun po yung sinabi po isang klase po ng joy. At it's about contentment. Contentment. Okay? Contentment. Gusto ko po basahin po natin yung verses po rito. In chapter 4 ng Philippians, chapter 10, verse 10, hanggang 13 lang. Okay? Verse, pwede natin? Okay? Anyway, ang sabi po rito in chapter 4, verse 10, sa NIV version, ayan, okay. Nakuha natin. Basahin po natin lahat, ha? Okay, 1, 2, 3, go. But I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again, wherein you were also careful, but you lacked opportunity. Now, tingnan po natin dito. Ang unang source po ni Paul, ang una pong source po ng kanyang kagalakan, sabi niya rito, I rejoice. Ako'y nagre-rejoice. Ano? Bakit? Bakit siya nagre-rejoice? Si Paul, ano ba? Dahil ba ang mga taga-Philippians nagbigay? Dahil ba yung kapatid ko nagbigay sa akin? Dahil ang Diyos ba ay generous sila sa mga kapatiran? Ano po yung source ng joy po ni Paul? Brethren, ito po yung tatandaan nyo lagi lang, ano po, ang joy po ni Paul, kaya nga po ang Philippians po napakaganda eh. Kung kayo sad, kung kayo po ay nalulungkot sa buhay nyo, in whatever circumstances, kahit mamatayan po kayo, may mangyari po sa inyo, may mga kapatid kayong may sakit, whatever po na circumstance, may problema sa church, problema yung kung anong mga problema nyo. Tingnan nyo po si Paul. Ang sabi niya rito, I rejoice. Kanino?
Alright? Amen? He rejoiced in the Lord. Hindi sa binigay ng mga Korinto. Hindi may tumulong sa akin. Kasi minsan po, pag tayo nag-i-expect sa tao, doon pa kayo mag-fail. Sometimes, kapatid na yun, nung namatayan ako, hindi man lang dumalaw. Ano yun? Where is your joy? May na-miss lang ng mga kapatid, may mga schedule sila, hindi napuntahan. Sasabihin mo na, hindi dumalaw. Hindi man lang ako nabigyan ng abuloy o whatever na meron. Okay? Remember, brethren, si Paul, he never say anything against the Philippians o sa mga churches, sa mga tao. Siya pa nga yun nagbibigay. Bakit? Sino siya? Tent maker po siya, may trabaho po siya. At he uses his money para doon sa paglaganap po ng pag-spread po ng Word of God. But here, sabi po ni Paul, ako'y masaya. Nagagalak ako. Kanino? Sa Diyos. Sa Diyos lang ako nagagalak. Hindi sa mga taga-Pilipos. Nagagalak ako. Bakit? Kasi kayo mga taga-Pilipos at the last, sabi niya, you care for me. Alam ko yung nararamdaman. Mahal niyo ako eh. Kaya lang you don't have an opportunity. Bakit? Kasi po si Paul, kung saan-saan po siya pumupunta. At si Epaphroditus po, yung pong messenger po ng Philippians, hindi po nila alam kung nasaan si Paul. Kasi nga sa missionary works ni Paul. Kaya nga nung nagkaroon po sila ng chance, nagpasalamat po si Paul. Sabi niya, but you lack an opportunity. Wala kayong opportunity na ako'y tulungan. Pero ginawa nyo, tinry nyo, at kung saan ako pumunta, tinulungan nyo ako sa aking pangangailangan. And that is the Philippian believers. Ang ganda po ng puso nila, di ba? Alam niyo po, kung babasahin niyo po itong mga susunod succeeding verses, sabi ni Paul, ayaw kong tanggapin, kaya hindi ako sumulat dahil manghihingi ako. Hindi ko sinasabi ito. Kundi gusto ko na ma-credit lahat ng ginagawa nyo, ma-credit ito sa Panginoon. Ayan, ang ganda po niya. Kaya ginamit niya po yung debit and credit po ng accounting. Sabi niya, itong ginagawa niyo, yung pagbibigyan niyo, sana ma-credit to sa inyong works bilang pagtulong sa mga believers at ma-spread ang salita ng Panginoon. Brethren, in what way we want ourselves, our work, to be credited in the works of God? Nakakatulong ba tayo? Are we partner with Paul? Are we partner with those leaders of the church? Na mag-spread ng Word of God? Kapatid, sabihin nyo, wala akong may tutulong. Poor lang ako, mahirap ako. Brethren, hindi naman lahat tayo may kaya. Hindi naman lahat tayo ay marunong. Hindi lahat naman tayo ay binibless ng Panginoon materially o financially. Kaya, brethren, ano ba may bibigay ko sa church? Ano ba may tutulong ko sa Diyos? Diba? We have to think about it. No? Tingnan niyo po, ano ba yung Lord? Ano ba yung pwede kong maibigay sa church ng Diyos? Ano ba? In what way? Sa ministry. Okay? Kasi hindi lang naman po ito financial. Okay? Hindi lang po ito financial, but in this time, financial po yung ginawa po ng mga Philippians. Kasi yun lang ang kaya nilang gawin muna. Alright? Yun lang. Kaya tingnan niyo po, napakasaya po ni Paul na kahit malayo kayo, kahit na nasaan kayo, inaabot nyo pa rin ako. But Paul, hindi niya sinabi because of what you give. I rejoice, I am happy because of the Lord. Ano po yun? Ang Diyos ang kumilos sa mga taga-Philippians. Amen? Brethren, ang Diyos po ang kumikilos po sa atin. Kaya at the end of giving, who should be praised? Ang Diyos. Ang Diyos. Paul rejoiced because the work of the Lord, the work of God sa kanya pong ministry. Amen? Kaya po, we have to be very careful. Ano po? Maging careful po tayo. Because sometimes, yung pong credit, napupunta po sa akin. Napupunta po sa atin. Okay. Brethren, it's not the church, hindi po yung Diyos. But may the cross of Christ, may God, siya po yung
ma-praise, ma-bless po. Amen? Okay, second point. Sabi po rito ay, in verse 11, ayan, tignan po natin sa verse 11. In verse 11, basahin po natin, not that I speak in respect of want, okay? For I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Ay, ang ganda. Ano po makikita niyo po dyan? Ilang beses po nabanggit ang wants. Hindi sabi niya, hindi sa sinasabi ko, no, about may pangangailangan ko, sinasabi ko sa inyo kanina, hindi sa ako yung nangangailangan, that I want this, sabi niya. Pero sabi ni Paul, may isang bagay na natutunan niya, sabi niya ay, ano natutunan niya? Naging content siya. Contented siya. May contentment siya. Okay? Now, the joy of Paul in verse 10, yung rejoicing niya, sinabi niya, it is a contentment. Tingnan niyo po yung shifting, ha? Masaya siya. Hindi siya kung mayroon lamang. Masaya siya. Bakit? Kontento siya sa buhay. Brethren, marami sa atin ang hindi na nakokontento. Walang contentment. Masaya ako ngayon. Mamaya, hindi ka na masaya. Malungkot ka na. Okay? I know you, brethren, because I am, ganun din ako. Pare-pareho tayo ng feelings. Lord, salamat Lord. Kapag mayroon po ako ngayon, may nagbigay sa akin. Ba't pag wala na nagbigay, pag wala ka na, magre-rejoice ka pa rin ba? Magre-rejoice ka pa rin ba? May joy ka pa rin ba sa puso mo? Mahirap yon as human. Pero si Paul nag-rejoice. He rejoiced because of the Lord. Brethren, we have to be contented because of the Lord also. Okay? Alam niyo po ang contentment, baka mamaya sabihin niyo ang contentment ay yung kasapatan, of course in Tagalog, may enough ka na. Pero ang isa pong translation po ng contentment ay yung pong word na calm. Kalma ka lang. Kalma ka lang. Calm o calm. Ano po? Isa po yun. Tingnan niyo po ha. Hindi ka nagsasalita, nandiyan ka sa upuan mo, pero mapayapa ka. Ano yun? Contentment. Kontento ka. Di ba? Nandito ako, no? Wala ako, Lord. Pumunta ako sa church, Lord, wala akong dala. Wala akong dalang pera, Lord, bibigay sa iyo. Pero kontento ka, masaya ka. That is contentment. Kaya si Paul, titignan niyo po, in the following verse, in verse 12, yan, sister, sa verse 12, tingnan po natin, sabi niya, about want. Sabi po niya rito, I know both how to be abased. Okay, yung mawalan ka, yung mababa ka, wala ka. And I know how to abound. Abased and abound. Wala ka at mayroon ka. Sumagana ka at mawalan ka. Everywhere and in all things, I am instructed both to be full and to be hungry. Sabi niya, full ka man o kaya hungry ka, nagugutom ka man, wala kang damit, whatever na meron ka, positive at negative, sabi niya, both to abound and to suffer need. Lahat yun, nakontento siya. Tignan niyo, Paul was telling us about the both ends of life. Meron ka, mamaya wala ka. Yung bang joy ni Paul, nawala? Nawala ba, no? Never. Kung babasahin niyo po yung mga aklat po ni Paul, sabihin niya, ako pa nga, na-persecute, na-shipwreck pa nga ako sa missionary works. Hanggang sa pinatay po si Paul. Tingnan niyo po. Did Paul lose? Nawala ba niya yung joy? Hindi, di po ba? Why? Because in Galatians chapter 5 verse 2, those are the fruit of the Spirit. Ang banal na Espiritu, bunga yun. Love, joy, peace, patience. Diba lahat yun? Bunga ng Espiritu yun. At pag binigyan ka ng bunga, dapat hindi yun nawawala. Talaga naman hindi nawawala. Tayo lang ang nagpapakawalaan ng peace sometimes. Nawawalan tayo ng joy. Nawawalan tayo ng love sa tao. Di ba? Because hindi po totoo yung bunga natin. Okay? Tandaan niyo po yun. Hindi po totoo yun. Yung bunga natin. Dapat po yung bunga na bigay ng Espiritu, yun dapat ang makita. Kaya nga po yung contentment niya, it's about joy. Kontento ako. Meron ako ngayon.
Bukas wala ako. Lord, I praise you. Ano mo? Kaya minsan yung mga tao hindi pumupunta sa church dahil, bakit? Lord, wala ako eh. Tapos may problema ako, hindi ako mapunta. Tingnan niyo po yung mga reason ng tao, na minsan reason din po natin. Ano? Lord, hindi ako magpe-pray. Lord, hindi ako magpapaawit. Lord, hindi ako magagamit sa church. Marami tayong reason na dapat yung joy nandun dapat lagi. Di ba? Kaya po, tingnan niyo, si Paul, ang ganda ng kanyang buhay. To the end, ibinigay niya yung kanyang buhay para kay Kristo. He did not lose yung love niya sa Diyos. Yung kanyang joy, hindi rin. Yung kanyang contentment, peace, nasa kanya pa rin. Hanggang sa kanya'y kunin ng Panginoon. Amen? I was telling you about kanina po, na ang Philippians po ay punong-puno po ng mga sundalo, mga retired soldier. Okay, now, may sinabi po si Paul sa chapter 3, verse 20 po ng Philippians. Ang sabi niya po doon, our citizenship is in heaven. Kasi akala po ng mga tao doon, na como sila yung mga sundalo, kasi sila citizen na ng Roma. Okay? Na-tied up sila sa Rome. Kaya nung pumunta po ang gospel doon, nung pumunta po si Paul doon, sabi niya, pinalalahanan niya mga Philippians, hoy, baka mamaya, para kayong mga sundalo, na ang alakala nyo, ang citizen lang natin ay sa lupa. It's not dito sa lupa, hindi lang sa gobyerno, but we are citizens of heaven. Kasi nga po, ang iniisip po ni Paul, pag sinabi niyong heaven, kapag ang citizen po natin ay sa langit, it's all joy. Kasiyahan, di ba? Kasiyahan, kagalakan. Hindi ka na magugutom, wala na. Na ang citizen po natin na sa langit. Okay? Kaya tingnan niyo po si Paul, ang ganda ng puso niya. Pinalalahanan niya mga Philippians. Mabuti kayo, maganda ang puso niyo. Kaya lang remember na ang citizenship po natin ay sa langit, hindi po sa lupa. Paul is contented in all. In persecution, kung mayroon siya o wala siya, contento po siya. Amen? Now, in verse 12, in verse 13, ito po yung napaganda. Sabi po ni Paul dito, and many people are always quoting this verse. Basahin po natin. I can do all things through Christ which strengthened me. Okay. Maganda po yung sinabi ni Paul dito. First, ang source po ng joy ni Paul ay ang Panginoon. Nag-rejoice siya because of the Lord. And many ways, at binigyan siya ng wisdom at contentment ng Panginoon. And second, ang source po ng kanyang lakas ay ang Lord pa rin. Sabi niya po rito, I can do these things, all these things, through Christ which strengthened me. Who strengthens me? Brethren, this word has been used by many athletes, players, maging si Manny Pacquiao. Pero alam niyo po ba, ano po ito? It's not about fighting. It's not about lumaki ang ating katawan o makipaglaban sa gymnastics or whatever. Hindi ito ginagamit lang doon. It's more than that. Kaya po sabi ito, I can do all these things through Christ who gives me strength. Ang Diyos na nabibigay sa akin. Okay? Hindi lang sa mga na nagko-compete. Tayo mismo. We have to use this verse, people. Lord, ikaw, kaya ko lahat ito eh. Nagiging kontento ako, Lord, because of you, because of my relationship with you. Amen? Yan yung ang strength ko nang gagaling sa inyo. Alam niyo po, ang Psalm 16, verse 11, may sinabi po roon. Psalm 16, verse 11, napakaganda. Sabi niya po yun, in your presence, there is fullness of joy. And in your right hand, there is, sabi niya doon, sinabi niya doon there is pleasure forevermore. Ang dalawang sinabi niya doon, ang ganda. Sabi niya, in your presence, Lord, mayroong joy. Anong klaseng joy yun? Full, complete, sabi ni David. Sa presence mo, kapag ako'y nasa presensya mo, punong-puno ako ng joy. Hindi lang siya simpleng joy, but it's an overflowing joy. Ano po? At sa iyong kanang kamay, marami siya, pleasures. Hindi in material things po. Ibig sabihin,
Yung kaligayahan ko, Lord, nasa inyo, binibigay mo, pinoprovide mo. Ano sabi doon? Pleasures forevermore. Anong klaseng pleasures yun? Eternal. Hindi siya yung mayroon ka ngayon, bukas wala na. Temporal, hindi po. Kaya po si David, ang ganda ng sulat niya. No? At yung pong joy na yon, Paul also has quoted. Ano po? Na si Paul, yung joy, tunay na nakita po sa kanya. In the presence of God. Amen. Brethren, mahalaga po yun. Because the presence of God, yun po yung nagbibigay po ng joy sa atin. Now, saan natin makukuha ang presence ng Diyos? Saan natin makukuha? Sa bahay ba? Kapag ako'y nag-iisa? Sa church ba? Ay, minsan, kahit na nasa church kayo, malungkot kayo eh. Di ba? Malungkot kayo, di ba? Minsan. Now, I'm not judging person, na pagkamisan kasi mga tao, lalo na ngayong panahon ito, malungkot sila. Where, in fact, we have to rejoice. Because our life now is a time of rejoicing. There is no more mourning. Wala na yan. Tapos na. Kaya nga, pati pag namatayan po tayo, minsan, a few days, nagmo-mourn ka. Mahirap naman yung lagi kang masaya, during morning. But what I'm saying is, at least it is a rejoicing. Kaya sabi namin sa kapatid po namin na matayan, kay Bilas po, sabi namin kay Lisel, sabi namin, yung buhay niya na kinuha ng Panginoon, actually, hindi po sa atin yan. Sa Diyos yan. Bakit ka hindi ka nagre-rejoice? Bakit ka malungkot? Siguro na-miss mo lang yung companionship niya. Okay? Pero yung buhay niya, hindi ko ang author niyan, ang Diyos yan. Lahat tayo pupunta sa Diyos. And you have to rejoice. Even in death, Paul, he rejoiced. Kahit sa kamatayan, nag-rejoice po siya. Okay? Tingnan niyo po yung heart ni Paul na tinuturo sa atin. In whatever circumstances, even in death, we have to say, Lord, thank you. Praise the Lord. Dahil nangyayang ka. Hindi ako Lord, hindi ako nagpapasalamat sa iyo dahil kinuha mo yung aking family member, Lord, aking mahal sa buhay. Pero I rejoice kasi nasa piling mo na siya. Okay? Nasa iyo kasi ikaw ang may akda niyan. I rejoice, Lord, because of you. Ikaw ang nagwo-work po rito. Hindi po ako. May circumstances lang, may time tayo sa ating buhay. But the Lord works for that all. Amen? Si Paul po, ang Diyos ang kumilos po sa kanya. How many times na gusto niya na pumunta sa isang place? Sabi po ng Holy Spirit, wag muna dyan. Wag muna dyan. Dito ka pumunta. At yung time na yon, pumunta po siya sa Pilipay. Pumunta po siya. Tingnan niyo po, may mga time ang Diyos. At ang Diyos mismo ang nagbibigay ng ways sa ating mga problema upang ma-meet po natin yung ating needs in the future. Amen. Brother, my question is, kontento na ba kayo ngayon? Are you content? What's your status? As a believer, you should be content. You must be content. Amen? Hindi ko na kayo tatanungin, baka mamaya sabi nyo, hindi ba kontento? Hindi, dapat ka makontento na. Walang vocabulary ang hindi ka discontent ka sa buhay mo. It's an earthly discontent maybe, dahil wala ka, pero dapat ang contentment supersedes yung mga material. Yung mga bagay na meron tayo, dapat mag-up ka, mag-move forward ka. Ito yung contentment na gusto ko, Lord. Yung presence mo. Yung presence mo, Lord, yun na yung contentment. Amen? Contentment. Kaya, brethren, regardless of our emotions, the Lord sees our heart. Contentment does not, yung ating joy, hindi lang makikita yan sa ating mga emotions, ang masaya ko. When we sing or when we worship, ang contentment hindi po nagtumitigil dito. Maaring masaya kayo kanina, nag-worship tayo because this is a worship song, this is a praise song, we have to be happy. Diba? We have to be joyful. Pero, brethren, yung inyong pagsasaya kanina, yung pagtaas ko ng kamay, Panginoon, sa iyo, sana manatili yung pagtaas yun. Pag lumabas pa rin kayo, nakataas pa rin yung kamay nyo sa Panginoon. Baka mamaya paglabas nyo, wala na yung kamay nyo. Wala na si Lord. Tapos na. Sunday lang si Lord. Wala sa Monday. Amen? Okay ba? Ayan. Kaya po si Paul dito sabi niya, I can do all things through Christ
who gives me strength. Lord, all throughout you give me strength. Ikaw ang magbibigay sa akin ng lakas. Ikaw lahat ang source ng buhay ko. Okay? Bakit? What made you to be here? Ano bang ginawa ng Panginoon? Ano? Bakit ka nandito? It's just an accident. May purpose ang Diyos. May purpose ang Diyos sa ating buhay. Kaya po in last verse po rito, in verse 19, sabi po sa verse 19, sabi po rito, in verse 19, basahin po natin lahat, my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen. Ang ganda. Si Paul din, inen niya. In-stop niyo kanyang letter through this. Kasi sinabi niya sa mga tao, sa mga Philippians, my God will supply all my needs. All your needs. God will supply all your needs. Kung may binigay ka, may ibibigay din ang Panginoon sa inyo. Kung hindi yung amount na binigay nyo, bibigyan ka ng good health. Bibigyan ka, ipa-prosper ka. Papalaguin ka, bibigyan ka ng sound mind. Magdesisyon ng maayos. Ba? Yung by pera. Di ba ang ganda nun? Nagbigay ka sa Panginoon, pero binigyan ka niya ng wisdom, ng knowledge, ng talino. Di ba ba na? Mas mabaganda yon sa mga material na blessings. Kaya, brethren, sabi po na ni Paul dito, my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ. Again, we have to come back kay Christ sa cross niya. Pumunta tayo sa Kanya. Di ba? Wala tayong magagawa, mga kapatid. Mayroon tayong freedom. Mayroon tayong gustong gawin, Lord. But still, mga kapatid, umalis ka man, hindi ka man magmahal. Sabi nga sa isang devotion po ni Sister Achis kanina, ni Mrs. sabi niya, hindi ka man magmahal, mag-stop ka man magmahal, mag-stop ka man sa gawain, mag-stop ka man na mag-worship sa Panginoon. Ang Diyos, hindi siya nagbabago sa kanyang character. He is still holy. Sabi doon, holy forever. Siya'y banal at siya'y source ng joy, siya'y source ng peace, siya'y source ng contentment natin. He will never leave us nor forsake us. Kaya sabi ni Paul dito in last verse, God will meet our needs. Brethren, are you worried? Now my question is, nag-aalala pa ba ako? Nag-aalala pa ba ako ngayon? Because worry will rob you of God's presence. Ito yung isang bagay na ninanakawan ka. Sa halip na masaya ka ngayon, ninanakawan ka ng worry. Brethren, okay? Sana sa pag-aaral natin ng aklat ng Philippians, ng Pilipos, makita natin na Lord, you are forever grateful. I am forever, should be forever grateful sa ginawa mo sa akin. Enough na yon. Kahit minsan wala akong makain, Lord, grateful pa rin ako sa iyo. Alam niyo, brethren, may mga taong dadalhin sa inyo ng Panginoon upang kayo tulungan. Remember that, brethren, because God is faithful to us. God is faithful. Hindi sa wala kang lakas, meron kang lakas. God will magpo-provide po ng lahat ng mga avenues upang ang ating pangangailangan, ating pamumuhay i-meet ng Lord. I believe in that. Brethren, do you believe that? Naniwala ba kayo doon? Kasi kung naniniwala kayo, that's how you picture God. Kung hindi kayo naniwala, may doubt kayo, maliit ang pagtingin nyo sa Diyos. Maliit, ganito lang. Ang liit lang pagtingin ko sa iyo, Lord. Sometimes challenge pa kita, Lord. Tingnan niyo po yun. It's wrong. Dapat una pa lang, malaki ka na, Lord. Ikaw na ang malaki sa akin. What's the use of my raising hands, Lord? What's the use of my singing to you, Lord? I give you my heart. I trust in you. I am forever grateful to you, Lord. What are those? Those should speak of your life. Hindi lang ngayon, bukas, mamaya, susunod na mga araw, dapat ganun pa rin dapat ang ating iniisip at ginagawa para sa Panginoon. Okay? And that is, you are picturing God na, Lord, ikaw ay malaki. Makapangyarihan ka. You are powerful, God. Okay? And then you will feel the presence of God. And then you will say, Lord,
I am enough. Tama pala, Lord. Ako na ito. Anong binigay mo sa akin ngayon? Maging yung aking daratnan pa in the future, Lord. Yun yung binigay mo sa akin. And it's enough. Magiging contented ka sa buhay. Maging kontento po tayo sa buhay. Brethren, the message of today is a thank you, Lord. Same with Paul, we have to thank the Lord. We have to thank the Lord because at this time, ang life po natin, naabot po natin. Thank you, Lord. Ano pong ating maradatnan, ano pong mangyayari sa aming buhay? Thank you, Lord. May sakit man ako, Lord. Thank you, Lord. And that is contentment. You can say to your Creator, thank you, God. Salamat sa iyo. Okay? So, brethren, again, tanggalin niyo po ang worry because it will rob you of you in God's presence. It will rob you of many things. Sa halip, i-turn niyo po yan sa joy. Magsaya po tayo. And especially in the fellowship of the believer at dito po sa Jesus. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat, O Diyos, sapagkat binigyan niyo muli po kami, Panginoon. Alam po namin na ang buhay po namin, there are lots of worries. Mayroon pong problema. Alam po namin, Lord, because it's there, Panginoon. Pero sinabi niyo din po sa aklat ng Pilipos, Lord, that hindi lang po kami, Panginoon, na may buhay na walang hanggan. Mayroon po kaming life dito sa lupa, but we have to suffer as well, Lord. In both ends ng buhay po namin, dapat po may experience po namin so that we will able to learn, Panginoon, ang iyong mga ways, Panginoon, na meron kayong laging plans sa aming buhay. Meron po kayong laging sinasabi sa amin. Kaya, Lord, thank you, Lord, for this gift. This is the greatest gift you gave us, Lord, ang Bible, Panginoon. And for the preachers, Lord, na lagi po ang mga nag-share po dito sa Jesus, Lord, they're always telling us, Lord, about this gift, Panginoon, na nagbibigay po ng joy po sa amin. That is Jesus Christ, Panginoon. Kaya, Lord, salamat muli po. Forgive us, O God, sa mga bagay po, mga bagay na nagliles po ang faith po namin. Patawad po, O Diyos. Forgive us. Ang aming pong buhay na hindi po kami masaya, Lord. Forgive us. Lagi po namin sinisiksik po kasi ito, Lord, sa aming mga isipan. Lord, cleanse us even on our thoughts, O God, na yung mga bagay na ito, Lord, hindi po nakakaganda sa aming pamumuhay, Panginoon. Ang pag-iisip po ng negatibo, mga bagay po na hindi makayos. But sabi niyo nga po, Lord, in this chapter po ng Philippians chapter 4, ang isipin po namin yung mga bagay na noble, yung mga nakakasaya, Panginoon, yung mga bagay po na kaaya-aya, yung mga bagay po na nakaka-uplift po ng aming pamumuhay. Kung dumating man, Panginoon, yung mga bagay na mga negatibo, we have you, O God. We can do things, Panginoon, because you are with us. Marami pong salamat muli. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Glory to God.